gusto ko lang pong makakuha ng detalye dito kasi po ang report mismo po at yung humarap nga sa kahapon sa press con din itong si Ginoong John Mark Santiago, sinasabi niya na nagkakaroon ng negosasyon dito years ago pero nabuhay lamang ito at nagreklamo umano si Mr. Martin Romualdez nung magpadala ng teaser na video. Yung pong teaser na video yan, hawak ng NBI, ano ho naman nun? Well, maiksi po lang na clip yun eh. Parang, kung tutuusin, parang, sabi nila, parang preview daw yun na ang tinitira nga yung personality po na nagreklamo. Pero from that teaser video na yan, ang nagsasalita po, yung pong si CJ Hero, parang yun yung direction. Pero yung pong pinadala ng video clip, may kasamang mensahe na sinasabi, mahaba tong video na to, ilalabas namin to, pag nilabas to, talagang maapektuhan. Ganun po yung tono nung text message na ito. Ano po? At sabi nga, last year pa nagawa. Kaya nung iniimbestigahan naman po namin, at base naman sa statement nga po ng company ni Speaker, naniniwala sila that the video is not meant to be shown to the public but is only meant to extort money sana. Ibig sabihin, walang intensyong ipalabas. Meron nang ginawa, pinagsama-sama siguro yung napulot po sa mga news, mga clippings, ganyan. Pero ang intention talaga is maghihingi ng pera. Kaya ganun kalaki yung hinihingi pong pera. Si Ginoong Martin Romualdez mismo ang complainant dito as in pumunta sa NBI, nag-affidavit ba ito? Well, ang nagreklamo po mismo rito, yung tao na naghanda, nakipag-usap, yung pong isa sa mga tao ni Speaker. Pero yung mga initial coordination, I was informed na talaga pong nag-involve din po si Speaker po. Okay. Pero hiningian ba ho dito ng affidavit na ng NBI si former Speaker? Ang nag-issue po ng affidavit yung pong tao niya na direktang may knowledge din at na initial na nakausap po nitong grupo po ng PGMN. Opo. Yung pong sinasabi na video teaser na ito, hawak ng NBI ngayon ito? Hawak po ng NBI yung video teaser? Opo, nasa amin po yung video teaser. Yung video teaser. Yung pong kabuuan ng video, wala pa po kaming nakikita talaga. Kaya naman po, yung pong kanilang mga gadgets, hawak po namin. And it will form part as evidence po nitong kaso na to, na kahit makapagpiyasa sila, the Bureau will hold on to this because that is considered evidence of the crime committed po. Opo. Kayo ho ba yung naghumingi na po ng warrant para po sa mga gadget na ito? Well, hihingi po kami ng cyber warrant. Pero technically po, under the law, pagka po you are arrested at dala mo yan, we have the authority po na nabuksan na po yan at tignan. Pero just to be sure, para wala pong issue na pinakialaman, sinet up, magsisecure po kami ng cyber warrant po na tinatawag. Opo, pati po itong gadget, cellphone, itong si Mr. Mabanta, hawak ng NBI. Sa amin po, yung mga cellphone at gadgets po nila. Okay. Na ganun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.